Usapang panaginip nga tayo, ano nga ba ang sikreto sa likod ng mga kwento at pangyayari habang mahimbing ang ating mga tulog? Alamin natin yan dito sa Fact Fact na na Fact. fact. Tulog na ang katawan, pero gising pa rin ang utak. Habang nagpapahinga ka, abala ang isipan. Bakit nga ba tayo nananaginip? May rason ba? May pakinabang? O trip lang ng utak natin? Sa gitna ng mahimbing na tulog, nananatiling aktibo ang ating utak. Sa ilang yugto ng gabi, pumapasok ito sa isang kondisyon na tinatawag na panaginip. Ayon sa neuroscience, ang mga panaginip ay hindi lang basta nangyayari lang. May mga prosesong nagaganap sa loob ng ating utak na nagdudulot nito. Ngayon, mas alamin natin kung ano ba ang punot dulo kung bakit tayo nananaginip. Una, REM sleep o pinagmulan ng panaginip. Karamihan ng panaginip ay nangyayari sa REM sleep o Rapid Eye Movement Sleep. Isang yugto ng tulog kung saan mabilis ang paggalaw ng mga mata sa ilalim ng talukap. Sa stage na ito, aktibo ang amygdala o emosyon, hippocampus o alaala, at visual cortex o imahinasyon. Habang halos paralisado ang katawan, 80% ng mga vivid o malinaw na panaginip ay nangyayari sa stage na ito. Pangalawa, bakit kakaiba ang nilalaman ng panaginip? Ayon sa pag-aaral, kapag natutulog tayo, humihina ang aktibidad ng prefrontal cortex, ang bahaging namamahala sa lohika at desisyon, kaya minsan, ang panaginip parang walang sense dahil hinahayaan ng utak ang mga emosyon at alaala na magsanib. Ito ang dahilan kung bakit pwede kang lumipad sa iyong panaginip. Pangatlo, bakit paulit-ulit ang panaginip? Ang mga recurring dreams o paulit-ulit na panaginip ay madalas nakakaugnay sa mga bagay na hindi pa natatapos sa ating isipan. Stress, takot, o mga kasalukuyang iniisip. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ng utak ang panaginip para i-process ang mga emosyon o karanasan na hindi pa nahaharap ng buo sa gising na buhay. Pang-apat, may kahulugan ba ang bawat panaginip? Maraming kultura ang naniniwalang may mensahe ang bawat detalye sa panaginip. Ngunit ayon sa mga neuroscientists, ang panaginip ay hindi prophecy. Ito'y bunga ng utak na nagpoproseso ng random signals. Sa activation synthesis model, kinokonekta ng utak ang iba't ibang impormasyon at ginagawang parang kwento. Panglima, ano ba ang silbi ng panaginip sa ating kalusugan? May mga pag-aaral na nagpapakitang ang panaginip ay may mahalagang papel sa memory consolidation, emotional regulation, at creative problem solving. Sa pamamagitan ng panaginip, natutulungan tayong makarecover sa stress, makapagdesisyon ng maayos, at makakita ng mga solusyong hindi agad halata. Ang panaginip ay hindi laging may mensahe, pero lagi itong may silbi. Ito'y isa sa mga paraan ng ating utak para maalagaan tayo kahit habang tayo'y tulog. Yun pala, di ba? Pero alam mo ba, ang mga panaginip talaga ay nakakatuwa kapag binalikan mo, lalo na yung kapag nahulog ka. Oo, kasi Di ba? Pag nahulog ka sa isang mataas na building, magigising ka talaga nagja-jerk yung katawan mo. Oo, bigla na lang gumaganon. Mhm. Gumaganyan Pero ang dami ding mga sabi nila, no, mga matatanda, na ang panaginip daw kabaliktaran ng mga mangyayari. So kapag yumaman ka sa panaginip mo, alam mo na. Oy, grabe, totoo po ba yun? Ang dami ko nang napanaginipang ikinasal ako. Hindi yun mangyayari. Mangyayari? Hindi yun yung sabi nila ha. Pero syempre, yes. sabi ko nga kanina, wag nating patunayan ang mga panaginip. Totoo. They might just serve as a warning to us, mga ganyan. Totoo yan. Meron yung pinakamalalang panaginip ko. Ito yung yung ang daming uod sa tabi ko daw. Ew! Yeah. Ay, isa-search ko yan later. Oo, ang Isa-search ko. daming uod. Madaming uod. Tapos, nagiging butterfly naman silang colorful, pero uod silang puti. Tapos nagiging butterfly. Oo. At hindi lang yan ang isa sa nanaginip na naman ako, naalis daw isa-isa ang ngipin ko. Ay, yan yung pinaka-kinakatakutan kong panaginip. Yeah. Oo, kasi sabi nga nila, di ba, kapag natanggal daw yung ngipin mo, meron at meron daw isa sa kapamilya mo na masasawi o mawawala na. So, ang sinasabi nila, kailangan mo daw yung ikagat sa pillow mo or sa kahoy or kailangan mo siyang ikwento.
As soon as you wake up and then meron kang katabi siguro or kaibigan, kabahay mo, ikwento mo daw siya kaagad. Pero pag wala naman, ikagat mo sa pillow or sa kahoy. Ako parang, no. Oo. Sabi ko, hindi Sa, naman mo. in all fairness sa akin Mm. ha, kasi it happened na for many times. Totoo. Ha? Real, Ah. oo. Lalo na kapag nakakaligtaan ko siya na Ikagat ikagat or or ikwento? ikwento, nangyayari talaga siya. So, since nangyari na siya many times sa akin, yun na yung ginagawa ko. At, ang nangyayari kapag kinukwento ko naman, nagkakasakit lang yung tao. Well, okay lang Oo, naman nagkakasakit yun. lang siya, tapos may kanyan, okay na siya. Okay na. Oo. Oo. Tapos, Sa akin yun ha. oo. Pero maybe iba sa inyo. Yes, iba yung din. paniniwala Paniniwala. ninyo. Pero ako naniniwala ako sa ganun. Kasi, meron din sa amin, sa Pangasinan, kapag daw na naginip ka na may isang kapamilya ka o kakilala daw na nasawi sa panaginip mo, kailangan daw yung nasawi na yun sa panaginip mo, hindi mo siya papalabasin ng bahay. Ay! Oo. Sa amin naman, kapag napanaginipan mong nawala siya sa panaginip mo, ibig sabihin nun magtatagal yung buhay niya. Ba? Yes! Oo. So, nakita nyo na ang cultural differences Yes. sa mga iba't ibang lugar. Tayo, Mm-mm. Pangasinan, Ilocos lang ako. Oo, Magkaiba na kaagad, di magkaiba. ba? So, malamang siguro sa Bisaya o sa Mindanao, Ano? iba din. Totoo. Oo. Pero, yun nga, ang panaginip natin, kung meron man siyang kahulugan para sa inyo, take what resonate, Yes. take what's positive. Yeah. And if it's kinda negative, take the, na para siyang warning, Warning lang, na oo. kailangan nating ayusin yung buhay natin o Totoo. mag-ingat tayo sa labas. At saka sabi nga din kanina na talagang meron sigurong stress tayong nararamdaman or masamang ating pakiramdam o hindi pa natatapos na iniisip. Ay, totoo yun yung yan. isa. Alam mo, totoo yan, kasi there was this one time, it was a long time ago, Yeah. mga 2014 or Mm. 2015. And you still remember it. Yeah, and I already stopped kasi drinking sodas. Yes. So, walang soda ang katawan ko. Mm. From 2014 up Up to until present, now. oh. So, 11 years. Wow. 11 years na wala tayong Ano ba soda. Pero yung first few months ko, Mm. hinahabol ako ng soda in can na may kamay at paa. Oh my gosh! Real, totoo Nasanay yan. ka. Ha? Nasanay kang nag-soda before. Oo, kaya hinahabol ako ng may kamay Soda? at paa na soda Ano in yan? can. Oo. Ayan. Yun yung isa sa mga worst Nightmare nightmares mo. ko. Tapos, eto naman recently, meron ulit tayong quinit. Ah. Oo. Ah. Na madalas kong ginagawa Ginagawa. talaga noon. Ngayon, napapanaginipan kong ginagawa ko siya. Oo. Tapos nagigilty ako pag ginagawa ko siya. I Mm-mm. see. Pero hindi ka naman napupush na parang gawin mo. Ay, hindi. Kasi pati sa panaginip, nandidiri ako sa amoy niya. As in, alam mo parang pag sinubo mo na siya, Ayaw tapos mo na. naamoy mo na siya, parang, ba't ko ginawa yun? Ang Kadiri baho na. ko. Parang Oo, ganon. Oo. nga. Para sa real life, oo din. No, last time, ayaw mo rin talagang amoy. Yeah, so Ano? may gumagawa nga niyan dito. Pag nakikita ko, iniiwasan ko. Wow, eh. bilang ew, Sabi stop. ko, what's that? Can you get away from me? Ganon. Oo. Ano lang naman siya, let's talagang Yeah, isipin so natin. yun. Oo. So, minsan, yun nga, yung mga stress, yung mga bagay-bagay na hindi natin talaga matagal na iniisip talaga natin. Oo. Pag crush mo, minsan napapalaginipan mo yan siya. Every time. Diba? I know. So, kapag kinasal kayo ng crush mo sa panaginip, Mm. alam mo nang ibig sabihin nun, hindi kayo Hindi kayo magkakatuluyan. magkakatuluyan. Totoo yun. Meron pa yung time nagkapamilya daw ako. May anak daw ako sa panaginip. Pag gising ko, ang sama ng loob ko kasi wala akong anak na nakatabi. Trust me, ako din. Diba? Meron din daw akong putot. Hanapin mo pag gising Ako mo. hindi. Ano ginawa mo? Sabi ko, Diyos mio, garapon, na Don't. responsibilidad. Sabi ko, Ah, diba? Pero ang